Nakauwi na po pala kayo, Ma'am Crystal. Bungad nga ng kasambahay pagkapasok ni Crystal sa bahay niya. Nagtataka naman si Crystal dahil puno ng pag-aalala ang mukha ng kasambahay. Anong nangyari kay Papa Manang? Hindi maiwasan nga ni Crystal na mangamba. Mabilis na umiling ang ulo ng kasambahay. Mukhang may problema po siya, ma'am. Puntahan niyo na lang po sa study room dahil kanina pa po kayo hinihintay eh. Tugon naman ng kasambahay. Kaya naman, mabilis na tumungo si Crystal sa study room. Kumatok muna siya sa pinto bago pumasok. Nadatnan ni Crystal ang kanyang ama na nakaupo sa pang-isahang sofa at may binabasang dokumento. Napaangat ang tingin nga ng ama ni Crystal na si George nang naramdaman nito ang presensya niya. Crystal, maupo ka muna rito. May importanteng pag-uusapan tayo. Niyaya nga siya nitong umupo sa kabilang sofa. Lumapit si Crystal sa kinaroroonan ng kanyang ama. Mahinihin siyang umupo sa sofa habang hindi inaalis ang tingin nito. Ano po yun, Papa? May problema po ba? Malumani na tanong nga ni Crystal. Napabuntong hininga ang kanyang ama na si George. Sumuntig ito sa backrest ng sofa. May malaki tayong problema. Papalubog na ang ating kumpanya, anak. Walang paligoy-ligoy nga at diretsahan na pahayag ng ama niya. Masyadong nabigla si Crystal sa sinabi ng ama. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita ulit. Na-bankrupt po? Paano yun nangyari? Hindi makapaniwalang tanong ni Crystal. Tila maayos naman ang kumpanya kahapon. Paano na-bankrupt ito ng ganun kadali? Hindi naman po siguro maapektuhan ng pag-aaral ko, di ba? Dagdag na tanong nga ni Crystal na ikinailing na nga lamang ng kanyang ama. Hindi ko hahayaan na palubugin ang kumpanya natin. Ilang taon ko na rin itong iniingatan. Hindi tayo maghihirap. Puno ng determinasyon ang boses ng kanyang ama at hinawakan ng kanyang kamay. Kaya nga gusto kitang makausap dahil may solusyon ako para makaahon ulit. Napakurap ang mga mata ni Crystal at sa hindi malamang dahilan kinakabahan siya. Anong solusyon, Papa? Kung makakatulong ako, gagawin ko. Napapikit si George at napabuntong hininga. Hindi ko nakakayanin na makahabol pa para may isalba ang kumpanya natin, Crystal. Lahat ng shareholders sumatras na. Wala na tayong oras. Kaya naman gusto kong ipagkasundo ka sa isang mayamang lalaki na nakilala ko. Mahabang saad ng ama sa kanya. Tila ba nakasalalay kay Crystal kung aahon ba ulit ang kumpanya o hindi. Napaawang ang bibig ni Crystal at agad na hinila ang kamay palayo sa kanyang ama. Tama bang narinig ko, Papa? Gusto mo akong ipakasal sa taong hindi ko naman kilala? Disappointed na sambit ni Crystal. Nanginginig din ang kamay niya sa halo-halong emosyon na nararamdaman ngayon. Napabuga ng hininga si George. Alam kong hindi ka sasang-ayon sa desisyon ko. Ayoko rin sana na gawin to pero wala na tayong ibang paraan pa, anak. Siya lang ang tanging tao na gustong tumulong sa atin. Mayaman siya at gustong-gusto kanya, anak. Napahinto ito bigla sa pagsasalita at nawala rin ang masiglang boses sa huling sinabi. Hindi ko nga siya kilala, Papa. Graduating pa lang ako at masyado pa akong bata para magpakasal. Ganun na lang pa talaga kadali na ipamigay ako sa kung sino-sino? Napatayo si Crystal at hindi niya namalayan. Nalumuluhan na pala siya. Habang nakatingin sa kanyang ama, na tinitingalan niya simula noong bata pa siya. May nagugustuhan na po akong iba, Papa. Ayoko pong magpakasal sa lalaking inaalok mo sa akin. Gagawin ko po ang lahat, oo, pero hindi naman po yung ganito, na parang buhay ko na po ang kapalit. Dagdag ni Crystal at tila ba pinipiga ang puso niya sa narinig nga sa kanyang ama. Mawawala rin ang pagkagusto mo sa lalaking sinasabi mo, anak. Kapag nakilala mo ang mapapangasawa mo, matutunan mo rin na mahalin siya. Napatayo rin ang ama ni Crystal mula sa pagkakaupo at hinawakan ng kanyang balikat. Anak, pag-isipan mong mabuti. Pakiusap, mawawala lahat ng pinaghirapan ko, ng pamilya natin.
May itutuloy mo ang iyong pag-aaral pag ginawa mo to. Makapagtapos ka at magagawa mo rin ang lahat ng gusto mo kapag pinakasalan mo siya. Yung mga bagay na hindi ko maibigay sa'yo, kayang-kaya niya yon. Pangungumbinsi nga ng ama ni Crystal na para bang nag-aalok ng matamis na putahe. Puso't isipan ngayon ni Crystal ay parehong nasasaktan. Habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng kanyang luha sa mga mata. Tila ba pasan ni Crystal ang lahat ng problema? Hindi siya makapaniwala na nakapagdesisyon kaagad ang kanyang ama na ipagkasundo siya sa lalaking hindi niya nakikita o nakikilala man lang. Hindi ka sanay na wala tayong pera, anak. Hindi ko na maibibigay ang mga gusto mo. Pero kapag siyang pinakasalan mo, siguradong ibibigay niya sa iyo ang lahat ng gusto mo. Dagdag pa nga ni George kay Crystal. Tila ibig sabihin nito kay Crystal ay magiging mahirap sila kapag hindi siya pumayag. Natahimik nga si Crystal at nag-isip sa posibleng mangyari sa kanya. Kahit papaano naawa na nga rin siya sa kanyang ama dahil lahat ng gusto niya ay binibigay nito. Napatakip na nga lamang siya sa kanyang muka. Galit siya sa kanyang ama ngunit hindi rin niya kakayanin na maging mahirap sila. Lalo pat gusto pa nga niyang matupad ang mga pangarap niya. Hindi sana papayag si Crystal dahil hindi naman niya kilala ang lalaki at para sa kanya, masyado pa siyang bata para magpakasal. Kaagad sa taong hindi naman niya mahal. At sa kami nagugustuhan din si Crystal na engineering student na si Sandro. Ngunit mapipilitan si Crystal na pumayag dahil ayaw nga niyang lumubog ang pinaghirapan nga ng kanyang ama. Hindi pa nakapagdesisyon si Crystal nang biglang inilahad nga ng kanyang ama ang papel nang hindi siya nagsalita at kumontra man lang. Ito ang marriage contract niyong dalawa. Pinaghandaan at inasikaso kaagad niya ito. Kaya naman pupunta siya rito maya-maya. Masiglang sambit ng ama ni Crystal. Para bang sigurado ang kanyang ama na papayag siya sa kasunduan na to. Nakatulalang tinanggap na nga lamang ni Crystal ang marriage certificate. Hindi niya maalis ang titig dito. Para bang pinagtaksilan siya ngayon ng kanyang ama. Paano na lang kung hindi siya pumayag? Hindi man lang siya sinabihan at pinaghandaan na ikakasal siya sa estrangherong lalaki. Tila ba ang buhay niya ay nakasalalay pa rin sa kanyang ama. Mayaman sila pero para kay Crystal, may kapalit yun. Pupunta siya rito? Ganun kabilis? Hindi makapaniwalang tanong ni Crystal. Ngumiti ang ama niyang si George at hinaplos ang kanyang buhok. Alam kong nabigla ka pero siya mismong nagdesisyon na makipagkita sa'yo. Gusto niyang sabayin yung pipirmahan ng marriage certificate. Maganda rin na ideya na makilala niyo kaagad ang isa't isa ngayon pa. May gusto rin siyang sabihin. Napatigil nga ang pagsasalita ni George nang biglang bumukas ang pinto ng study room. Agad na napatayo si George. Kahit nagulat ito sa lalaki na biglang sumulpot, nakahanda na kaagad ang ngiti nitong sinalubong ang bisita. Mr. Hamilton, saktong-sakto kakauwi lang din ang anak ko. Masiglang bungad nga ni George sa lalaki. Nagtaka naman si Crystal kung bakit napakagalang ngayon ng kanyang ama. Tila ba napaka-importanteng tao ang pumasok. Matapos punasan ni Crystal ang kanyang luha, napabali nga siya ng tingin sa taong hindi man lamang nag-abalang kumatok kanina. Napako si Crystal sa kanyang kinuupuan at hindi magawang tumayo nang makita ang mukha ng lalaking hinihintay ng kanyang ama ngayon. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa may gusto nga siya sa lalaki kundi sa takot at kaba. Tumango ang lalaki na nagngangalang Mr. Hamilton. Natagalan ako ng konti dahil tumungo pa ako sa kanilang eskwelahan at hinintay siya. Huli ko na nabasa ang message ng tauhan mo na nakauwi na pala siya. Seryosong sambit ng lalaki sa ama nga ni Crystal. Ang lalaking nakatayo sa harapan ng kanyang ama ay ang lalaki na 1 taon nang hinahabol si Crystal. Ang lalaking may pagtingin sa kanya noon pa man. At ang lalaki na palaging tinataboy ang mga nagtatangkang ligawan siya.
Kilalang kilala ito ni Crystal. Ang matangkad, gwapo, at isa sa pinakabatang businessman. Walang iba kundi si Kyle Hamilton. Malakas na tumawa ang ama ni Crystal na si George. "Maupo ka muna, Mr. Hamilton. Pwede na ba kitang tawaging son-in-law?" Natutuwang tanong ni George. Napaiwas nga ng tingin si Crystal nang napatingin si Kyle sa kanya. Ramdam niya ang malalim na titig nito na palaging nagbibigay kaba sa dibdib ni Crystal. Napalunok siya sa sariling laway nang inusog bigla ni Kyle ang sofa malapit sa kanya at saka umupo. Parang gusto na nga lamang ni Crystal na tumakbo palayo sa lalaki dahil sa sobrang lapit nito sa kanyang kinauupuan. Malapad ang ngiti ni George nang makitang tumabi ng upo si Kyle kay Crystal. "Nakikita ko na gusto mo talaga ang anak ko, Mr. Hamilton. Sigurado ka na bang siya ang gusto mong pakasalan?" Tanong nga ng ama ni Crystal. "Papa." Tawag nga ni Crystal. "Siya ba talaga yung tinutukoy mo na pakakasalan ko? Alam mo na ayaw ko sa kanya." Matigas na saad ni Crystal. Hanggang ngayon masama pa rin ang loob ni Crystal sa kanyang ama. Mas lalong nadagdagan yun nang napagtanto ang pinakaayaw niyang lalaki na makita o makuusap man lang ay napapangasawa nga niya. Alanganin na humalakhak si George at pasimple na pinanlakihan ng mga mata si Crystal para pigilan. "Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Mr. Hamilton. Baka hindi mo matagalan ang anak ko dahil napaka-arte nito. Sigurado ka na ba?" Birong saad pa nga ni George. Napakunot naman ng noo si Kyle at tila ba naiirita nga sa sinabi nga ng ama ni Crystal. "Mahal ko ang anak niyo, kaya wala akong pakialam sa pagiging maarte niya. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto niya." Napatingin nga si Kyle kay Crystal. "Nagkasundo tayo na ikakasal siya sa akin kaya wala nang bawian, Mr. Villar. Gusto ko next week kang kasal namin." Napabaling tuloy bigla si Crystal kay Kyle. Sa pagkagulat dahil sa sinabi nga nito sa kanyang ama. Inaasahan na nga niya, nabaliw ito sa kanya. Nagagawin ng lalaki ang lahat para mapansin niya. Ngunit hindi inaasahan ni Crystal na talagang nahihibang na si Kyle para makuha at maangkin siya nito. Kahit ang ama ni Crystal ay nagulat din sa sinabi ni Kyle. "Ang bilis naman masyado, Mr. Hamilton. Mas magandang kilalanin niyo muna ang isa't isa bago magpakasal." Napatigil si George sa pagsasalita nang sumabat kaagad si Kyle. "Matagal ko na siyang kilala. At saludo ako. Ang buong pagkatao niya ay gustong gusto ko. Bakit ko pa patatagalin ang kasunduan na to kung aabot din naman sa kasalan, di ba?" Naiinip na sambit pa nga ni Kyle. Napapikit na nga lamang ng mata si Crystal at mas lalong nakaramdam ng kaba. Dahil determinado talagang lalaki na pakasalan siya kahit anong mangyari. Pakiramdam ni Crystal wala na nga siyang kawala rito. Kapag umatras siya, masasayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Mapapagalitan pa rin siya nito at ayaw niyang itakwil siya ng kanyang nag-iisang pamilya. "Iiwan ko muna kayo rito. Mag-usap kayo at pirmahan niyo ang marriage certificate." Nakangiting saad nga ni George na tila pinapagaan ng tensyon sa loob ng study room. Parang gusto na nga lamang sumunod ni Crystal sa kanyang ama nang iniwan nga sila nito ni Kyle sa isang kwarto. Ngunit kailangan din nilang mag-usap ni Kyle. "Kilala mo pala ang papa ko?" Marahan na tanong nga ni Crystal kahit gusto na nga niyang supladahan ng lalaki. Napaupo ng maayos si Kyle at tila natuwa ito nang pansinin nito ni Crystal ngunit hindi lang pinapahalata. "Kilala na kita. 1 taon na rin. Ang simpleng impormasyon tungkol sa pamilya mo. Madali lamang para sa akin noong katin." Masamang tinignan ni Crystal si Kyle dahil pakiramdam niya wala siyang takas sa lalaki at palagi nitong pinapakialaman ang buhay niya. "Wala ka na bang nagawa sa buhay mo? At tinulungan mo si Papa sa pagka-bankrupt? Anong kailangan mo sa akin? For sure maraming babae na mas mayaman pa sa akin. Bakit ako pa ang pinili mo?" Hahawakan sana siya ni Kyle sa kamay ngunit naiwan nga sa ere ang kamay nito. Tila may naalala.
Pinirmi nito ang kamay sa magkabilang hita at magkahiwalay. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na mahal kita. At ayoko sa mga ibang babae. Ang pagmamahal mo ang kailangan ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Bakit mo ako pinapamigay? Seryosong sagot ni Kyle at napangisi. May pagtatampo sa boses nito. Hindi ako makakapayag na ibang lalaking pakakasalan mo. Gagawin ko ang lahat para maging akin ka. Wala na akong pakialam sa iba. Naiintindihan mo ba ang nararamdaman ko, Crystal? O ayaw mo lang intindihin dahil ayaw mo sa akin? Napalunok sa sariling laway si Crystal. Dahil sa mariing titig nga ni Kyle sa kanya. Para bang hinihigop nga ang kaluluwa niya sa mga titig nito. Aaminin ni Crystal, nagwapong lalaki si Kyle, matangkad mayaman, at halos perfect na nga ito kung titignan. Kung ayaw niya talaga rito, hindi akalain ni Crystal na habulin pa rin siya ng lalaki kahit anong gawin niya. Kahit ipakita niya dito na may mga lalaki siya, kahit pagsabihan niya ito ng masasama, hindi pa rin tumigil si Kyle. Itinigil na nga ni Crystal sa paggamit ng mga lalaki para sa pangharang sa tuwing gusto nga siyang lapitan ni Kyle. Sa tuwing nagsiselos kasi ito, sinisira nito ang mga business ng pamilya ng mga lalaking naliligaw sa kanya. Alam mong hindi kita gusto. Ayoko nga sa'yo, diba? Bakit pinipilit mo pa rin? Pilit pinipigilan nga ni Crystal ang pagkabog ng dibdib niya. Ayaw niyang pangalanan ang nararamdaman niya dahil mas nangingibabaw ang inis niya sa lalaki. Maraming nakapagsabi na may fubo nga daw ito at maraming nakasiping na babae pero bago nga siya nito nakilala. Kilala si Kyle dahil sikat itong bilyonaryo. Ayaw ni Crystal sa ganung lalaki. Huwag mo nang ipamukha sa akin na hindi mo ako gusto, Crystal. Dahil nasasaktan din ako. Seryosong sad naman ni Kyle. Subukan mong mahalin ako. Subukan mong kilalanin muna ako. At sisiguraduhin kong gaganda ang buhay mo sa piling ko. Kinuha bigla ni Kyle ang marriage certificate at binasa nga ito. Tinignan ni Crystal kung paano pirmahan nga ng lalaking kasunduan. Para bang naiwan pa ang kaluluwa ni Crystal sa sinabi ng lalaki. Inilahad ni Kyle sa kanyang marriage certificate. Walang ibang tutulong sa ama mo, kundi ako lang, Crystal. Ang gusto ko lang ay mahalin mo ko. Pakasalan mo ko at bubuo tayo ng pamilya kasama ko. Wala na akong ibang kondisyon kundi yun lamang. Mahabang saad pa nga ni Kyle. Nanindig naman ang mga balahibo ni Crystal. At ang mga mata ay nakapako sa marriage certificate. At sa sandaling yun, doon magsisimula ang kwento nilang dalawa. Kinabukasan tila ba nagbagong lahat para kay Crystal. Hindi na gaya dati na may dahilan siya para iwasan si Kyle. Ngayon na magiging asawa niya ito sa susunod na linggo. Hindi na nga niya magawang pagtabuyan ito. Susubukan pa rin ni Crystal na maging maganda ang relasyon nila ni Kyle. Totoo bang nabankrupt ang kumpanya niyo, Crystal? Bulong nga ni Mira bigla sa kanya. Napatingin tuloy si Crystal sa paligid at kinabahan na baka may nakarinig. Nilapit niya ang bibig sa tenga ni Mira. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi pa kalat sa publiko ang tungkol dito. Takang tanong nga ni Crystal. Nalaman ko lang kay Daddy. Kilala niya ang papa mo. Kung ganun, totoo talaga na nabankrupt kayo? Hindi makapaniwalang tanong ulit ni Mira. Pinaglapat nga ni Crystal ang isang daliri sa bibig. Shh, baka may makarinig sa'yo. Hindi na tuloy sa pagkakabankrupt ang kumpanya namin. Inayos na to kahapon ni Papa. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi lulubog ang kumpanya namin. Hindi yun nahayaan ni Papa. Tila ba nakahinga naman ng maluwag si Mira nang malaman ngayon sa kanya. Buti na lang at mukhang nagmadiskarte ang papa mo. Hindi talaga ako maniniwala na ganun lamang kabilis na mababankrupt ang kumpanya niyo. Napangiti na nga lamang si Crystal at nagpapasalamat na may kaibigan nga siyang mapagkakatiwalaan. Naalala tuloy ni Crystal ang isa pa nilang kaibigan na si Penny na bigla siyang niloko. Hindi pa niya malalaman ang pagiging traidor nito kung hindi nakita ng kaibigan niyang si Mira
ang mga kalokohan ni Penny. Buong akala ni Crystal kaibigan ng turing sa kanya ni Penny. Yun pala karibal at kaaway. Parang naging masama ang pakiramdam ko ngayon. Biglang parinig nga ni Mira na may kasamang sarkastikong boses. Naiintindihan kagad ni Crystal kung anong ibig sabihin ng kanyang kaibigan nang makita si Penny. Kasama nito ang bagong kaibigan na kilala ring nagmamataas dahil sa mayamang pamilya galing. Lumamlam ang tingin ni Crystal nang makita na hinawakan nga ni Penny ang kamay ni Sandro, ang lalaking nagugustuhan ni Crystal. May bahagi sa puso ni Crystal na nanghihinayang nga na hindi niya kagad dinamin sa lalaki na siyang nagpapadala ng letters at regalo. Kainis ng pagmumukha niya. Matinis na asik nga ni Mira at napaikot na nga lamang mga mata nang makitang magkasama si Penny at Sandro. Hindi ko talaga makakalimutan na binubura ni Penny ang pangalan mo sa mga sulat at regalo mo para kay Sandro. Huli ko na nalaman na pangalan na ni Penny ang nakalagay. Pinalitan talaga niya. Pruhang babae? Akala tuloy ni Sandro si Penny talagang nagpapadala ng letters. Ganun talaga. Kapag desperado ang isang tao na makuha ang isang bagay, pabalik rin niya ang sitwasyon at gagawa ng paraan para makuha lamang to. Komento ni Crystal at napailing na nga lamang. Huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo na muna siya. Lalabas din ang katotohanan. Wala namang sikretong hindi nabubunyag eh. Dagdag pa nga niya. Kainis lang. Sira ang tingin ng ibang tao sa'yo dahil sa kagagawa ng babaeng yan. Hindi totoong masama ang ugali mo. Siya talaga ang totoong demonyo. May diin sa bawat salita ni Mira na ikinatawa lamang ni Crystal. Makalipas ang ilang oras na tanaw nga ni Crystal, napapalubog na nga ang araw, hudyat na malapit na rin ang gabi. Kaunti na lamang mga estudyante sa parking lot nang dumaan si Crystal. Tumungo si Crystal sa labas ng gate at naghintay sa waiting shed. Akmang tatawagan niya ang family driver na sunduin nga siya nang biglang may mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Lumabas ang familiar na matandang driver sa kotse. Huminto ito sa harapan ni Crystal. Good morning po ma'am. Nasa kotse na po si Sir Hamilton. Magalang na saad nga ng matandang driver. Napabaling tuloy ng tingin si Crystal sa kotse ngunit hindi niya maaninag si Kyle sa loob dahil tinted ang kotse. May susundo po sa akin manong. Pakisabi na lang po na hindi ako sasabay sa kanya. Mas lalong napayuko ang matanda sa sinabi niya. Naku, pasensya na po ma'am. Pero utos po talaga ni sir na sunduin ka ngayon. Sinabihan na daw niya ang family driver niyo na simula ngayon siya na ang susundo sa'yo. Walang nagawa si Crystal, kundi sundin na nga lamang si Kyle. Napabuntong hininga siya bago naglakad sa bandang passenger seats na pinto, ngunit pinigilan siya ng matandang driver. Utos po ni sir na umupo po kayo sa backseat ma'am. Nandun po siya. Alanganin na saad pa nga ng driver at napakamot na nga lamang sa ulo. Iritadong napasuklay nga sa Crystal sa kanyang buhok gamit ang mga daliri niya bago padabog nga na binuksan ang pinto banda ng backseat ng kotse. Masamang tinignan muna ni Crystal si Kyle na malapad ang ngiti ngayon bago umupo sa tabi nito. May kaunting space na namamagitan sa kanila pero tila pakiramdam ni Crystal ay sobrang lapit ni Kyle sa kanya. Pumasok na rin ang matanda sa driver's seat bago pinandar ang kotse. Sa susunod, wag mo na akong sunduin, okay? May family driver kami. Pinag-cruise ka ni Crystal ang mga braso sa dibdib habang iritadong nakatingin sa labas. Nakalimutan mo na yata na fiancé mo ako ngayon. Titira ka na sa bahay ko simula next week pagkatapos ng kasal natin. Nakangising saad nga ni Kyle at komportableng sumandig sa kinuupuan nito. Dapat masanay ka na hinahatid sundo kita. Pagbigyan mo sana ako dahil ngayon ko lang naranasan to. Dahil ngayon ka lang pumayag na sumabay sa akin. Sa isang taon na naghihintay ako tuwing uwian mo. Palagi mo na lang ako iniiwasan eh. Kalmadong saad pa nga nito. Hindi matukoy ni Crystal kung nagtatampo o malungkot ba si Kyle nang sinabi yun sa kanya.
O sadyang magaling lang talagang magtago ng emosyon ng lalaki? Kaya masayang mukha ang pinapakita nito sa kanya. Biglang naalala tuloy ni Crystal ang ginawa niyang pagtataboy kay Kyle noon. Hindi na nga niya mabilang kung ilang beses na nga niyang pinagsalitaan nang masama ito para tigilan siya. Napapatanong tuloy si Crystal kung bakit hindi pa rin nagsasawa si Kyle. Nahabulin siya. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya. Napabuga ng hininga si Crystal. Fine, pero wag kang magpapakita sa mga estudyante. Ayoko maging agaw pansin sa mga tao lalo pat kilala ka nila. Napakunot ang noo nga ni Kyle sa kinarap si Crystal. Nahihiya ka ba na ako magiging asawa mo? Malalaman din naman nila na ikakasal tayo. Hindi naman sa nahihiya ako. Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa ng estudyante nung nakita ka nilang kinakausap ako. Ayoko lang talaga ng atensyon. At saka, alam ko naman na malalaman pa rin nila pareho kapag hindi pa tayo kasal. Kailangan na umakto muna tayo ng normal. Ilang saglit ay napatango si Kyle. Sige, palalampasin ko muna to. Hindi ka naman siguro nakikipagkita sa mga lalaki mo, diba? Simula ngayon, ayoko nakikitang may ine-entertain kang lalaki. Alam mo na ang mangyayari kapag nilapitan ka pa nila. May banta pa nga sa boses nito na ikinasalubong na nga lamang ng kilay ni Crystal. Sinusunod ko naman ang kondisyon natin ah. Ikakasal na ako sa'yo. Kaya ano pang pinagseselosan mo, ha? Kakausapin ko kung sino ang gusto kong kausapin, okay? Walang mali siya. Matari na sambit ni Crystal at inikutan nga ng mga mata si Kyle. Ayoko na magselos, Crystal. Baka ano pang magawa ko sa lalaki mo? May nagugustuhan ka ba sa kanila? Mas lalong naging malalim ang boses ni Kyle nang sabihin yun sa kabahagyang umusog sa tabi nga ni Crystal. Nanlaki naman ang mata ni Crystal dahil sa sobrang lapit nga ni Kyle sa kanya. Lalo na ang mukha nito na tila sinusuri siya. Wala akong nagugustuhan. Ano ba? Lumayo ka nga ng kaunti. Lumapit ang kamay ni Crystal sa dibdib ni Kyle para sana itulak ito. Ngunit mabilis na hinawakan ito ang kanyang palapulsuhan. Ilang beses na ako nagtitiis, Crystal. Gusto kong makasama ka kahit ilang minuto sa isang araw. Gusto kong maging malapit sa'yo at magawa mong tugunan ang pagmamahal ko sa'yo. Tapos nilalayuan mo pa ako ngayon? Seryoso at baritonong saad nga ni Kyle. Ang mga mata nito ay bumaba sa mga labi ni Crystal. Gusto kong magalit sa'yo, pero hindi ko magawa dahil kapag nakikita ko ang iyong mga mata na nakitingin sa akin, nagagawa mong palambutin ang puso ko. Napahugot na nga lamang ng hininga si Crystal nang lumapit palalong mukha ni Kyle sa kanya. Hindi niya magawang itulak ito gaya ng ginagawa niya noon. Ngunit tila hindi na nga sinusunod ng kanyang katawan ang iniisip niya. Buong akala ni Crystal ay hahalikan nga siya nito, ngunit idinantay lang pala ni Kyle ang noo sa kanyang balikat. Inilagay mismo ni Kyle ang kanyang palad sa matigas na balikat nito. Tumagalid ang mukha nito para makita ang mukha niya. Alam mo ba na gusto kong mahalikan ka? Biglang tanong nga ni Kyle. Tulalang nakatingin nga si Crystal sa mukha ni Kyle. Ha? Bakit mo naman ako hahalikan? Napabali nga ng tingin niya sa driver na patay mali siyang ginagawa ngayon ni Kyle. Tumayo ka muna. Nakakaya sa driver mo at baka narinig niyang pinagsasabi mo. Pakiramdam tuloy ni Crystal ay namumula ang mukha niya. Hindi pa rin siya sanay sa mga confession ni Kyle at lalo pa magkalapit ang kanilang katawan ngayon. Hindi inalis ni Kyle ang titig nga sa kanya nang lumayo ang mukha nito. Akala ni Crystal ay makakahinga siya. Ngunit gano'n na nga lamang ang pagtataka niya nang may pinindot nga si Kyle at nakababa ngayon ang nagsisilbing harang sa pagitan ng driver at sa backseat. Anong ginagawa mo? Baka anong isipin ni Manong sa atin dahil sa ginawa mo? Tarantang saad nga ni Crystal at nakaramdam ng kabog sa dibdib nang makitang medyo madilim sa pwesto nila ngayon. Ang nakangising mukha ni Kyle
Ang naaninag nga ni Crystal bago naging dim lights ang paligid. Alam naman yung magiging asawa na kita. Matanda na siya kaya para sa kanya. Normal lang ito sa magkasintahan. Napakunot ang noo ni Crystal. Anong magkasintahan? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Lumapit nga ulit ang mukha ni Kyle sa kanya at sinuri nga ang kanyang itsura. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi pa rin tayo magkasintahan? Simula nung pinirmahan mo ang marriage certificate natin, ay magkasintahan na tayo. Walang couple na ikakasal na tapos hindi pa rin magkasintahan, Crystal. Naisip tuloy ni Crystal na tama naman si Kyle. Magkasintahan na nga sila. Ngayon, simula nung hinayaan niya si Kyle sa kanyang buhay. Naisip tuloy ni Crystal na hindi man lamang niya naranasan na magkaroon ng totoong boyfriend. Hindi naman kasi niya inaasahan ay pagkakasundo nga siya kay Kyle. Diretso tuloy sa pag-aasawa si Crystal. Sige na, ikaw nang panalo, happy? Kaya lumayo ka na. Itutulak sana ni Crystal ang mukha ni Kyle nang hinawakan nga siya ulit nito. Naisip ko bigla hindi pa kita nahalikan. Napangisi bigla si Kyle at tinilapit nito ang mukha sa kanya. Kailangan maging komportable ka na sa akin. Malapit ang kasal natin kaya dapat alam mo kung paano ako halikan. Pilyong saad nga ng lalaki. Kaya naman lalaki ang mga mata ni Crystal nang hinawakan ni Kyle ang kanyang pisngi. Pinaglapat nito ang hintuturo sa kanyang ibabang labi. Umawang tuloy ang mga labi niya sa ginawa nito. Ha? Kailangan pa ba talaga yun? Pwedeng sa kasal na lang tayo maghalikan. Wala akong takas. At ikaw din. Magkasintahan na tayo, di ba? Hindi ko na kayang magtiis pa. Kaya dapat, hayaan mo naman akong halikan ka. Napapakit na nga lamang ng mga mata si Crystal at tila puso't isipan niya ay naguguluhan na rin. Kahit gusto niyang itulak si Kyle, hindi niya magawa. Hindi niya mapigilan na may parte sa kanya na gusto ring maranasan ng halik. Isang halik lang muna. Mahinang saad ni Crystal at ramdam na ramdam nga ang pagkainit ng kanyang muka. Tumango si Kyle at ginitian nga siya ng marahan. Oo, isang halik lang. Naniga si Crystal sa kanyang kinauupuan nang lumapit ang mukha ni Kyle sa kanya. Hindi mahawat ang pagkabog ng dibdib niya nang lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Namumungay ang mga mata ni Crystal nang gumalaw na nga ang mga labi ni Kyle para halikan siya. Hanggang sa napapikit nga si Crystal at napahawak sa balikat ni Kyle nang mas pinalalim pa nga nito ang kanilang halikan. Hindi alam ni Crystal kung ilang minuto nga silang naghahalikan. Tila ba hindi sapat ang isang tikim sa mga labi? Akala ko ba isang halik lang? Utal na tanong pa nga ni Crystal ang sandaling humiwalay nga ang mga labi nila para kumuha ng hininga. Namumungay ang mga mata ni Kyle habang pasalit-salit ang tingin sa kanyang mga mata. Nagbago ang isip ko. Gusto ko pa. Paus na tugon nga ni Kyle at tinangkin ulit ang mga labi niya. Nawala tuloy sa isipan nga ni Crystal na hindi niya gusto ang lalaki dahil sa pinibigay nga nitong halik sa kanya. Hindi maalis sa isipan ni Crystal na tumagal nga ang kanilang halikan kanina ni Kyle sa kotse. Tumigil lamang ito sa paghalik sa kanya nang nakarating nga sila sa kanyang bahay. Papasok na ako. Mabilis na saad nga ni Crystal. At akmang bubuksan nga ang pinto ng kotse nang pigilan siya ni Kyle. Huwag mo akong iwasan simula ngayon. Tandaan mong mga sinabi ko. Malambing na saad nga ni Kyle at tinaplos nga ang kanyang buhok. Nga pala, gusto ko nang sabihin to sa'yo. Napasok ko ng marriage certificate sa attorney ko. Which means asawa mo na talaga ako. Dagdag pa nga nito. Nalaki naman ang mga mata ni Crystal at tila sandaling nawala sa isipan ng kanilang halik kanina. Bakit ngayon mo lang sinabi? Alam ba ito ni Papa? Akala ko ba ipapasa mo yun kapag ikinasal na tayo? Nakakunot nga ang noo ni Crystal. Napabuntong hininga si Kyle at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Crystal. Alam na ng Papa mo.
Kailangan ko nang iparegister ang marriage certificate natin para magawa ako ng tulungan ng papa mo. Ayokong isipin ng ibang tao na ikinasal ka sa akin dahil sa nabankrupt ang kumpanya nyo. Gusto kong isipin nila na arranged marriage ang nangyari. May nakakaalam din naman na gusto kita noon pa man. Kaya iisipin nila na inalokan kita ng kasal. Dagdag pa nga nito. Ilang segundo na patango-tango si Crystal. Sandali lamang siyang napatulala dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi sanay si Crystal na ibang apelyido na ang gagamitin niya. At simula ngayon hindi na single ang status niya. Siya ay si Crystal Hamilton ngayon. Maaga pa lang ay kaagad ngang pumasok si Crystal sa eskwelahan. Nadatnan niya na maraming mga tao sa labas. Malakas ang tawanan ng mga estudyante sa hallway habang naglalakad nga si Crystal. Bit-bit ang ilang makakapal na libro. Hindi niya naintindihan kaagad kung bakit tila nakatingin nga lahat ng tao sa kanya. May mga nakangisi, may mga bulungan. Siya ba talaga yun? Nakakahiya naman. Pulong ng isang babae sa likod. Grabe ang kapal na muka. Akala mo kung sino? Dagdag pa nga ng isa sabay tawa. Napatigil si Crystal at napayuko. Ramdam niya na pinag-uusapan siya pero hindi niya magawang magtanong. Hanggang sa bigla na nga lamang tumikhim mula sa gilid. Isang pamilyar na tinig na matagal na nga niyang iniiwasan. Well, look who's here! Mapangasar na tono pa nga ni Penny habang nakapamewang nakatitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Kasama nito ang dalawa pang babae na halatang alipores lang. Penny, mahinang tawag ni Crystal habang seryosong nakatingin dito at pakiramdam niya nasa panganib na naman siya. Ngumisi ng mapangmata ang dating kaibigan. Kamusta ang life, dear? Akala ko ba sosyal ka? Rich kid? Pero bakit parang wala na? Alright. Bankrupt na nga pala ang company ng daddy mo, diba? Nanunoy ang sambit nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Crystal. Mabilis siyang tumingin sa paligid lahat ng estudyante. Nakikinig. Ano na namang kalokohan to, Penny? Nagkibit balikat na nga lamang si Penny sabay irap. Come on, Crystal, don't act so innocent. Lahat ng tao alam na. Kaya ka pa nakakapag-aral dito dahil may sponsor ka. Matandang lalaki, diba? Siyang nagbabayad ng tuition at mga gamit mo ngayon. Taas babang tingin nga ni Penny sa kanya. Malanti ka rin eh, no? Ganun ka ba kapangit para pumatol sa matanda? Halos malaglag ang mga librong hawak ni Crystal. Ramdam niya ang pamumula nga ng mukha niya. Hindi sa hiya kundi sa galit. Pawiin mo ang sinabi mo. Wala kang alam kaya pwede bang tumahimik ka na? Naninira ka pa? Mas lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Nagkatawanan ng mga tao sa paligid. Aray ko, grabe naman. Sugar daddy pala? Biro nga ng isa pa. Ew! Ang bata niya tapos matanda. Dagdag ng isa pa. Parang gusto nang maiyak ni Crystal kahit anong sabihin niya hindi naniniwalang mga tao sa kanya. Tama nga si Crystal. Gagawa at gagawa ng paraan si Penny para sirain siya. Sigurado si Crystal na may nakakita nga sa kanya kahapon nung inalalayan siya ng driver ni Kyle. Napangit-ngit na nga lamang ang ngipin ni Crystal at mas pinili niyang umalis roon pero sinundan siya ni Penny at sinadya pang lakasan ng boses. Alam mo, Crystal, kaya ka rin iniwan ng mga kaibigan mo kasi plastic ka. Ang galing mo magpanggap pero kita mo ngayon lumabas din ang totoo. Ang landi mo pa kay Sandro. Kaya naman siguro. Napatigil at biglang napalingon si Crystal rito. Penny, tama na. Mahina pero mariin ang tono nga niya. Nanginginig nga ang kamay niya habang mahigpit ang kapit sa libro. Ngumisi lang ito at tumawa ng malakas. Oh, bakit natamaan ba kita? Don't tell me gusto mo pa rin si Sandro. May sugar daddy ka naman, diba? Huwag mong angkinin ng mga lalaki. Doon ka nababagi sa matanda mo. May diin sa bawat salita nito at rinig nga yun ng mga tao. Parang nahihilo si Crystal sa dami ng taong pumapalibot sa kanya
Dagdagan pa na may panguhusga sa mga mata ng tao. Halos maiyak si Crystal pero bago pa nga siya makapagsalita, biglang naging tahimik ang buong hallway. Parang lahat ay biglang natigil at napatingin nga sa iisang direksyon. Nagulat si Crystal nang makita nga si Kyle nakatayo sa dulo ng koridor. Naka-black suit ito, matikas malamig nga ang tingin at halatang hindi natuwa sa narinig. May hawak itong paper bag na kulay pink, halatang babae ang nagmamay-ari. Mr. Hamilton? Bulong ng isa sa mga estudyante. Billionaire siya, di ba? Nag-invest din siya sa eskwelahan natin. May isa pang nanlalaking mata. Dahan-dahang lumapit nga si Kyle at bawat takbang nito ay parang dumadagundong nga sa hallway. Walang umimik, walang naglakas loob magsalita, pati si Penny biglang natigilan. Alam nito na isa sa young billionaires ang lalaking naglalakad ngayon na puno nga ng otoridad ang tindig. Paglapit nga ni Kyle kay Crystal, marahan itong kinuha ang mga librong hawak niya. Ang mas ikinagulat pa ni Crystal sa ginawa ni Kyle ang paghalik nga nito sa noo niya. Napasinghap tuloy ang mga estudyante sa paligid. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito palang nangyayari? Mahina ngunit mariing tanong nito. Napayoko si Crystal, halos hindi makatingin. Ayoko na kasing pakalpalakihin pa. Humigpit nga ang panga ni Kyle. Tumingin ito sa paligid sa kamatalim na tumitig kay Penny. Ikaw bang nagsimula nito? Nanlamig nga si Penny pero pinilit pang ngumiti kahit hindi maintindihan ang itsura. Sir, nagbibiro lang po kami. Kaibigan ko po kasi si Crystal. Pero naputol ang salita nito. Kaibigan? Malamig ulit na saad ni Kyle. Ganyan ka ba? Tumarato ng isang kaibigan? Lalaitin mo sa harap ng lahat. Sisirain ang pangalan niya at gagawa ng kasinungalingan? Sinuri nga ni Kyle ang paligid at halos lahat na kayukon na para bang doon sumagi sa isipan nila na malaking taong nabangga nga at nilait nila. Bago kayo humusga at maniwala sa sinasabi ng mga taong nangingialam sa buhay ng iba, alamin niyo muna ang punot dulo. Walang nakasagot. Bumali nga sa Kyle kay Crystal at marahang hinawakan ng balikat niya. From now on, wag nang tisin ang mga ganito. Asawa mo na ako ngayon. Hindi ako makakapayag na ginaganito ka lang. Ramdam ni Crystal ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o lalo pang mahihiya ng dahil sa atensyon na binibigay nga sa kanila. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, pinatawag na nga ng guidance si Penny. Nandoon din si Crystal at Kyle, pati na nga rin ang dean ng university. Miss Penny, Maria sabi ng dean. Nakarating sa akin ang reklamo laban sa'yo. Hindi ito ang unang beses na may narinig akong issue tungkol sa panglalait mo sa kapwa estudyante. Napasinghap si Penny. Ma'am, hindi po totoo yon. Nagbibiro lang po ako. Biro ba ang tawagin ang kapwa estudyante mo na tinutustusan ng matandang lalaki? Biro ba ang ipahiya siya sa harapan ng maraming tao? Matalim na putol nga ng dean. Hindi biro ang paninira ng reputasyon ng iba, lalo na kung wala kang sapat na ebidensya. Dagdag pa nga nito, napayoko si Penny at hindi makasagot. In this case, kailangan kang masuspend for 2 weeks bilang disciplinary action at gusto kong humingi ka ng public apology kay Mrs. Villar Hamilton sa harap ng klase niyo. Nanlaking mga mata ni Penny. Suspension po? Halos hindi ito makapaniwala at mariing nilingon nga nito si Crystal. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sundin mo ang parusa na nararapat sa'yo kung ayaw mong maapektuhan ng reputasyon mo. Maring saad nga ni Dean. Tahimik lang si Crystal pero ramdam nga niyang ginhawa. Sa unang pagkakataon nakitang bumagsak ang yabang ni Penny. Kahit pinapatay na nga siya nito, sa titig pa lang ay wala itong nagawa, lalo pat nasa tabi niya si Kyle. Lumapit si Penny sa kanya at bahagyang yumuko. Pasensya na, at nagawa ko yun. Nagangat ito ng tingin kay Kyle, dumapong tingin ito. Sir, pakiusap po sana, hindi po sana makarating to sa mga magulang ko. Malamig na tinignan nga ito ni Kyle na para bang wala itong puso. Sa maling tao ko humingi ng tawad. Ang asawa kong pinahiya mo kaya sa kanya ko humingi ng tawad. Kung ako magdedesisyon baka ano pang magawa ko sa'yo at sa pamilya mo. Para bang iiyak na nga ang mukha ni Penny nang tignan nga lang ito ni Crystal. Nagulat naman siya sa sinabi ni Kyle at wala rin siyang balak na patawarin si Penny.
Hindi tumugon si Crystal at tumiwas ng tingin. Umalis na nga rin siya sa loob ng kwarto at mas maiging wala nga siyang sasabihin kesa naman magsalita siya ng masama. Paglabas nila ng office, marahan siyang inalalayan ni Kyle na nakasunod pala sa kanya. Okay ka lang? Bulong nga nito. Tumango si Crystal at mahina ang ngiti. Salamat Kyle. At sa sandaling yun ramdam niya na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon niya, may isang taong handang ipagtanggol siya kahit buong mundo pa ang kalaban niya. Ang mapanghusgang tingin nga ng mga estudyante napalitan ng takot at hindi rin maiwasan na mamangha ng malaman na isang bilyonaryo ang napangasawa ni Crystal. Nalulungkot lamang si Crystal sa pinapakita ng mga tao, tila ba nag-iibang anyo ito ngayon. Nung nakaraan lang iba ang tingin sa kanya ng tao, paano na lang kung hindi niya asawa si Kyle at tuluyang na bankrupt ang kumpanya ng papa niya? Itatrato pa rin ba siya ng tama? Kahit ba mahirap na siya, ay ganun pa rin ang pakikitungo ng tao sa kanya. Napaka-imposible iyon para kay Crystal. 2 araw na ang nakalipas at hanggang ngayon, iniinda pa rin ni Penny ang parusa nito na pinataw ng Dean. Hindi man naulit ang iskandalo na yon, binibigyan naman siya ni Penny ng masasamang tingin. Crystal, may naghahanap sa'yo sa labas. Sambit ng kaibigan ni Crystal na si Mira mula sa labas ng room. Tapos nangayusin nga ni Crystal ang kanyang bag at isinabit nga ito sa balikat. Sino daw? Tanong pa nga niya. Sa kanyang paglapit papunta nga sa pinto ay ang pagkatigil naman ni Crystal nang makita kung sinong nakaabang sa labas ng room nila. Kinikilig nga na sinundot ni Mira ang bewang ni Crystal. Ang crush mo hinahanap ka, pero may asawa ka na kaya bawal na mag-crush siya. Kinindatan pa nga siya nito. Hindi na nga niya nasaway si Mira nang kumaripas nga ito ng takbo at sumigaw nga na uuwi na ito. Napakamot na nga lamang si Crystal at muntikan na ngang nakalimutan na nasa harapan niya ang lalaking nagugustuhan niya. Nakangat ang tingin ni Crystal sa lalaki dahil sa sobrang taas nito. Anong kailangan mo sa akin, Sandro? Hindi maalis ang tingin ni Sandro sa kanya. Gumalaw ang lalamunan nito sa kaba. Kilala mo nga ako. May halong lungkot nga at saya ang boses nito. Sinabi sa akin ng kaibigan mo tungkol sa mga sulat at regalo na natatanggap ko. Gusto ko lang makisigurado sana. Ikaw ba talagang nagpapadala ng letters at regalo sa akin? Hindi ito inaasahan ni Crystal. Buong akala niya mababaw na nga sa limot ang tungkol sa pagpapalitan nga ng letters nila ni Sandro. Wala na rin sana siyang balak na umamin dito dahil nakikita niyang may gusto nga si Sandro kay Penny. At nagsimula nga noong nagpakilala si Penny na ito ang nagpapadala ng sulat kay Sandro. Ako nga. Marahang pag-amin na nga lamang ni Crystal. Napatango ng ilang beses Sandro habang hindi nga makatingin kay Crystal. Tila ba ang kulang nga sa puzzle ay biglang nabuo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit tinayaan mo na? Ako inipen yung mga sulat mo sa akin. Alam mo bang nararamdaman ko ngayon? Parahang tanong nga ni Sandro at napatingin nga kay Crystal. All this time pala, estranghero pala ang kasama ko. Kaya pala wala akong nararamdaman sa kanya nung nakasama ko siya. Hindi katulad sa nararamdaman ko habang nag-uusap tayo sa mga sulat. Napayuko si Crystal. Ngayon na alam na nga ni Sandro ang katotohanan, ine-expect niya na magiging masaya siya. Lalo pa na tila may nararamdaman din si Sandro sa kanya habang sila'y nagpapalitan ng sulat. Pero bakit ngayon na hindi niya mahanap sa puso ang pagkagusto niya kay Sandro? Bakit parang hindi nakagaya noon na inaabangan niya ang pagkikita nila? Lahat ng sulat ko ay nakay Penny ang pangalan. Iniisip ko na hindi ka maniniwala sa akin. Sagot ni Crystal sa katanungan ni Sandro. Napapikit na nga lamang siya ng mata. Pasensya na pero hindi na natin kailangan palakihin pa. Nalaman mo na ang totoo at nakaginhawa ako roon. Simula ngayon, hindi ko na maitutuloy pa ang pag-exchange ng letters sa'yo. Kalimutan mo na ang pag-amin ko sa'yo. Dagdag pa nga ni Crystal para matapos na nga ang lahat, ngunit tila ba hindi nasayahan si Sandro sa kanyang sinabi. Hinawakan bigla ni Sandro ang kanyang kamay para pigilan siya. Nangakmang lalampasan niya ito, nagulat nga si Crystal at napatingin dito. Hindi nga niya alam ang gagawin dahil kita niyang determinasyon sa mga mata ng binata. Crystal,
Huwag mo kong iwasan. Maring saad nga ni Sandro. Hindi ko na kayang itago pa. Gusto kita. Nanlaki mga mata ni Crystal. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Sandro, may asawa na ako. Pilit niyang hinila ang kamay pero mas lalo pa itong humigpit. Alam ko. Singhal ni Sandro. Halos pasigaw pero mababa pa rin ang tono. Kita ang sakit sa boses nito. Alam kong kasal ka na. Pero hindi ko na kayang itago pa to. Lahat ng sulat, lahat ng damdaming nilagay ko roon, hindi yun biro. At kahit ngayon pa lang kita tuluyang nakilala, alam kong ikaw ang gusto ko. Hindi si Penny kundi ikaw. Napapikit si Crystal, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Dati halos lumilipad nga ang puso niya tuwing naiisip si Sandro pero ngayon na naririnig niya mismo ang pag-amin nga nito, ang unang pumapasok sa isip niya ay hindi saya, kundi takot. Takot dahil may asawa na siya. Takot dahil alam niyang hindi siya malaya. Sandro, tigilan mo na to please. Wala nang say sa ito. Nanginginig ang boses na sagot nga ni Crystal. Ngunit hindi nagpaawat si Sandro. Bigla siyang hinila nito, papalapit at niyakap nga ng mahigpit para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Nagpumiglas naman si Crystal. Sandro, bitawan mo ko! At bago pa nga siya tuluyang makawala, isang malakas na suntok ngang dumapos sa mukha ni Sandro. Dapat tigil ang mga estudyanteng napapadaan at halos sabay-sabay silang napasigaw. Galit nga ang mga mata ni Kyle na nakatingin kay Sandro. Wala itong pakialam sa paligid pagkatapos ng suntok, hinila kaagad nito si Crystal mula sa pagkakayakap ni Sandro. Don't you dare touch my wife again. Mariin at malamig nga na saad ni Kyle habang hawak-hawak nga si Crystal sa braso. Halos dumugo ang labi nga ni Sandro pero diretso ang titig nito kay Kyle. Bakit? Dahil asawa mo siya? Kaya mo lang siya nakuha dahil sa sitwasyon nila. Pero ang puso niya. Isang madiin nga na tingin mula kay Kyle ang pumigil nga kay Sandro. Don't finish that sentence. Huwag mong subukan pa. Kung may galang ka, layuan mo na lang siya. Dahil lakin siya. Tahimik lamang si Crystal, hindi makapagsalita. Ang mga estudyante hindi makapaniwala sa eksenang nasaksahan nila. Isang ordinaryong babae lang si Crystal noon, pero ngayon nasawa siya ng bilyonaryong kinaiinggitan ng lahat. Let's go, Crystal. Utos nga ni Kyle, hindi nilingon si Sandro. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya habang inilalabas nga siya ng campus. Kasabay ng mga bulungan ng mga estudyante. Pagkarating nga nila ng mansyon, ramdam ni Crystal ang mabigat na katahimikan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng usapan. Si Kyle naman halatang pinipigilan ng emosyon, pero malinaw ang selos at galit sa mga mata nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Basag pa nga ni Kyle sa katahimikan. Bakit mo tinatago na may isang lalaking ganyan ang ginagawa sa'yo? May gusto ka ba sa lalaking yun? Dagdag pa nga nito habang nasasaktan. Natinignan nga si Crystal kahit puno ng galit at selos ito kay Sandro. Wala akong ginagawang mali. Siya ang lumapit. Siya ang umamin. Hindi ko yun ginusto. Halos pasigaw nga na saad ni Crystal. Pero hinayaan mong lapitan ka. Hinayaan mong hawakan ka. Balik nga ni Kyle. Humigpit ang panga. Napasapok na nga lamang sa ulo nga si Crystal sa sobrang inis. Anong gusto mong gawin ko? Sigawan siya sa harap ng lahat? Mas lalo lang kaming mapapahiya. Saglit na natahimik si Kyle. Humigop ito ng malalim na hininga pero halata ang pag-igting ng panga nito. Hindi mo alam kung gaano ako nagngingit-ngit kanina, Crystal. Asawa kita. At kahit minsan hindi ko kayang isipin na may ibang lalaking magtangkang angkinin ka. Kyle, walang nagmamay-ari sa akin. Kahit ikaw, hindi mo ko pag-aari. Mahina ngunit matatag nga ang boses ni Crystal. Nanlaki naman ang mga mata ni Kyle. Halatang tinamaan niya sa sinabi niya. Saglit itong natahimik bago unti-unting lumapit kay Crystal. Kung hindi kita pag-aari, ikaw lang ang akin. At gagawin ko ang lahat para ipaalala sa iyo yun. Bulong ni Kyle, nakatitig nga sa mga mata niya. Ikaw lang ang akin. At gagawin ko ang lahat para ipaalala sa iyo yun. Bago pa makaiwas si Crystal, hinila nga siya nito palapit. Mainit at mariin nga ang halik na binigay nga ni Kyle sa kanya at puno ng selos at pagangkin.
Pilit siyang kumakawala pero bawat segundo unti-unting bumibigay ang katawan nito. Kyle, mahina nga niyang ungol habang hinawakan ng dibdib nito para itulak, pero mas lalo siyang hinapit ng lalaki. Sabihin mo sa akin, Crystal, siya ba ang gusto mo ako? Bulungan ni Kyle habang umalik nga sa gilid ng labi niya, pababa sa leeg. Napapikit si Crystal, hindi na alam kung paano tatakas sa sitwasyon. Hindi nga niya masagot. Ramdam niya ang init ng halik at yakap ni Kyle. At ang puso niyang unti-unting kumakampi rito. Patuloy pa rin siyang hinahalikan ni Kyle bago siya pinahiga sa kama. Hanggang sa bumaba nga ang mga halik nito sa kanyang leeg at unti-unting kinakalas ang damit niya. Kyle, mahinang tawag muli ni Crystal nang makitang nagsimula na nga ring hubarin ni Kyle ang damit nito habang ito'y nakalod sa pagitan ng kanyang hita. Pumaibabaw sa kanya si Kyle at nagsimula na nga ito sa pagkaplos ang kanyang katawan. Ako ang gusto mo, Crystal. Sabihin mong mahal mo ko. Barito ng boses pa nga na saad niya. Hindi nakapagsalita si Crystal at napuno ng ungol ang silid nila. Biglang napasingap si Crystal dahil tila pinasukan siya ng train sa pagitan ng kanyang hita. Please, dahan lang, masakit. Napaluha nga si Crystal sa sobrang sakit habang mahigpit nga na nakakapit sa katawan ni Kyle. Hinalikan siya ni Kyle sa buong mukha at tumagal nga sa labi. Tumugo naman si Crystal hanggang sa nasanay ang katawan niya sa malamyos na paggalaw ni Kyle sa perlas niya. Shh, dadahan-dahanin ko na. Masasanay ka rin. Hinihingal nga na saad ni Kyle habang unti-unting bumibilis ang galaw nito. Ngunit ramdam ni Crystal na may pag-iingat nga ito sa kanya. Hanggang sa hindi na malayan, ni Crystal na panay nga ungol niya sa pangalan ni Kyle. Habang nagmamakaawa rito na bilisan nga ang galaw, para bang sinapian nga si Crystal at nawalan nga sa isipan na galit nga siya kay Kyle. Ang mararahas nga na pagbuga ng hininga at ang pagsigaw nga sa pangalan ng isa't isa ang maririnig sa kwarto. Sa gabing yun, sa mansyon nilang dalawa tuluyan ng naalis ni Crystal ang selos at galit ni Kyle. Hindi sapat ang mga halik at mas lalo pang pinalalim na ang kanilang pag-iisang dibdib. Mabilis ang pangyayari. Lumipas ang ilang araw, kinasal na nga rin sa wakas sina Crystal at Kyle. Nung kinasal na nga sila, mas lalong nagkaroon ng karapatan si Kyle. Napagtabuyan ng mga lalaking nagtatangkang lumapit kay Crystal. Hindi na nga nito hinahayaan na may kahit na sinong lalaki ang magtagal nga sa tabi ni Crystal. Kahit simpleng kausap lang, ramdam kaagad ni Crystal ang pagsaselos ni Kyle. Bakit kailangan mo pang makipag-usap sa kanya? Malamig ang boses ni Kyle. Nung isang beses na nadatnan nga nito, si Crystal na tinutulungan nga ng kaklase na lalaki para bitbitin ng mga libro. Mahigpit na hinila nga ni Kyle palapit si Crystal. Napakagat na nga lamang sa labi si Crystal. Pilit na pinapakalma ang asawa. Nagabot lang siya ng libro, Kyle. Hindi mo kailangan gawing big deal ang lahat ng bagay. Pero hindi nakinig si Kyle. Mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa bewang niya. Hindi ko gusto na may ibang lalaki na lumalapit sa'yo. Alam ko, ang iniisip ng lalaki. Kaya't, hanggat maaga pa, hindi ko na sila hahayaan pang mapalapit sa'yo. Asawa na kita, Crystal. Ako lang ang dapat na gumagawa niyan. Napabuntong hininga na lang si Crystal. Hindi niya masabi kay Kyle na minsan naaaburido na rin siya sa sobrang pagseselos nito. Kahit simpleng ngiti sa ibang lalaki, parang kasalanan na. Pero paano ipapaliwanag ni Crystal na sa kabila ng inis, may kakaibang kirot din sa puso niya kapag nakikita ang seryoso at protektadong ekspresyon sa mukha ni Kyle. Ilang linggo pa lang silang kasal, pero sinubukan na ni Crystal na tumakas mula sa mansyon. Hindi sa galit siya kay Kyle, kundi hindi niya kinaya ang pagiging obsessed nito sa kanya. Isang gabi, maingat na isinara ni Crystal ang pintuan ng kwarto at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Nakasuot pa siya ng manipis na hoodie, dala ang bag na may ilang damit. Para siyang magnanakaw sa sariling bahay. Akala mo ba makakaliw ka sa akin, ha? Malalim ang boses na narinig niya mula sa dilim. Bago pa man siya nakalabas ng gate.
Napatigil nga si Crystal, mabilis ang tibok ng puso nung lumabas nga mula sa lilim ng mga poste si Kyle. Nakasandalito, naka-cross arms, para bang inaabangan talaga ang pagtakas niya. Hindi mo ko pwedeng bantayan 24/7, Kyle. Kailangan ko rin ng oras para sa sarili ko. Sumusobra ka na, alam mo ba yon? Matapang na sagot nga ni Crystal, kahit nanginginig nga ang boses niya. Mabilis ang mga hakbang ni Kyle papalapit sa kanya hanggang sa wala nang ang pagitan ng kanilang mga katawan. Gaano mo ko nagustuhan, Crystal? Hindi ba sapat na sinabi ko sa'yo, noon pa na akin ka lang? Hindi ako makakapayag na alis ka ng ganun lamang. Dagdag pa nga ni Kyle. Ayoko nga sa'yo. Nasasakal na ako sa pinagagagawa mo, Kyle. Sagot ni Crystal habang pilit inalis ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Pero mas lalo lang hinigpitan nga ni Kyle ang pagkakahawak. Sabay yuko nga sa kanya hanggang halos maglapat nga ang kanilang mga labi. Kung ganun, bakit ka palaging bumabalik sa akin kahit tumatakas ka? Bulong nga ni Kyle. At bago pa makapagsalita si Crystal, marahan ngunit mariing hinalikan siya ni Kyle. Isang halik na parang pinaparamdam na kahit anong gawin niyang pagtanggi, babagsak at babagsak pa rin siya sa lalaki. Nagpupumiglas nga si Crystal nung una, pero unti-unting lumambot ang katawan niya. Galit, takot at pagkailang, lahat yun. Biglang natabunan nga ng pagkakaibang init sa dibdib niya. Pagkatapos ng halik, mariing nakatitig nga si Kyle sa mga mata niya. Kahit saan ka magtago, hahanapin at hahanapin kita. Dahil ikaw ang asawa ko, Crystal, at walang makakakuha sa'yo mula sa akin. Sambit nito na tila ba naihibang na habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Napapikit lang si Crystal, ayaw niyang umamin sa sarili na kahit gaano nga siya kainis, sa sobrang pagsaselos ni Kyle may parte sa puso niya ang lumalambot at natutuwa sa bawat pag-angkin nito. Pero hindi pwedeng ipakita yun ni Crystal. Ayaw niyang lalo pang maging mapag-angkin si Kyle, kaya pinilit niyang panatilihing malamig ang boses. Hindi ibig sabihin nun na tama lahat ng ginagawa mo. Ngumiti si Kyle, isang ngiti na alam nga ni Crystal ay nagbabadya nga ng panibagong laban sa pagitan nila. Tama o mali, Crystal. Wala na akong pakialam basta nasa tabi kita. At sa puntong iyon, wala nang kawala si Crystal. Kahit anong tanggi, kahit anong pagtakas, lagit-lagi pa rin siyang nahahanap ni Kyle. Paglipas ng araw, malapit na rin ang graduation ni Crystal. Naging busy man sila ni Kyle sa kani-kanilang mga gawain. Palagi naman siyang inaasikaso ni Kyle, bagay na ikinagulo ng puso't isipan ni Crystal. Hanggang sa hindi inaasahan ni Crystal na darating ang mga magulang ni Kyle sa mansyon. Kasalukuyang bumababa ng hagdan ang ina ni Kyle. Isang babaeng elegante ang postura, seryoso ang mukha at matalim ang mga mata. Ang ama naman ni Kyle ay nakaupo lamang sa isang sofa, tahimik na nagmamasid. Huwag mong sabihin na totoong pinakasalan mong babaeng yan. Alam mo ba kung gaano ako nagulat sa nabalitaan ko, Kyle? Hindi mo man lang kami sinabihan tungkol dito. Malamig na tanong nga ng ina ni Kyle nung makita silang magkahawak ng kamay. Napalunok si Crystal. Ramdam nga ang panlalamig ng palad. Gusto sana niyang bitiwan nga si Kyle pero mas hinigpitan nito ang hawak. Para bang sinasadyang ipakita sa lahat na hindi nito balak pakawalan siya. Asawa ko na si Crystal, Mom, at wala ka nang magagawa pa doon. Diretso at walang pag-aalinlangan na sagot ni Kyle. Alam kong pipigilan mo ko, pero malaki na ako kaya may karapatan akong gawin ang gusto ko. Mahal ko siya, Mom. Nanlaki ang mga mata ng ina nito at halos mapitawan nga ang hawak sa baso. Kyle, alam mo bang pinagsasasabi mo ngayon? Alam mo ba kung sino ang pinakasalan mo? Malaking issue to na pinakasalan mo ang babae na halos nalubog na sa utang ang kumpanya ng papa niya. At ngayon siya ang pinili mong mapangasawa? Marahas at may diin nga ang boses na saad ng ginang. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Crystal. Hindi man ito tuwirang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama, ramdam niya ang bigat ng akusasyon. Hindi ibig sabihin na nagkamali siya. Nagkamali rin ako. Huwag niyo po akong husgahan base sa papa ko.
Matapang nga na sagot ni Crystal, hindi na kayang pigilan pa ang mga luha. Crystal, pilit nga siyang tatawagin ni Kyle, pero mas nauna pang nagsalita ang kanyang ina. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iha. Walang mabuting idudulot sa anak ko, ang pamilya niyo. At ikaw, Kyle? Tumaas ang boses na to at punong panlalait at pagkadismaya. Paano mo nagawang itali ang sarili mo sa babaeng to? Isang babaeng ginagamit ka lang para mailigtas ang pamilya nila sa kahihiyan. Enough, Mom. Mariin na sigaw nga ni Kyle. Dahilan para magulat pati ang sariling ama. Mapupungay ang mga mata ni Kyle puno ng galit. Hindi mo po pwedeng saktan ng asawa ko sa mga salita mo. Kung hindi mo siya matatanggap, mas mabuting umalis na lang kayo. Nagngingit-ngit na dagdag pa nga ni Kyle. Kyle! Gulat at hindi makapaniwalang sambit ng ina. I mean it, Mom. Mariin ang boses nga ni Kyle bawat salita ay tila palasong. Dumiretso nga sa tensyonadong hangin ng sala. Crystal is my wife. At mananatili yun. Wala kang karapatan na insultuhin siya. At lalo na hindi mo kami pwedeng paghiwalayin. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kapag pinakailaman niyo kami. Tahimik na nakamasid nga ang ama ni Kyle. Hanggang sa wakas, nagsalita na nga rin ito. Martha, sapat na. Nakikita mo namang buo ang desisyon ng anak natin. Hindi mo na siya mapipilit pa. Pero, aangal pa nga sanang ina ni Kyle. Martha, mahinahon ngunit mariin nga ang tinig ng asawa nito. Dahilan para mapatigil nga ito. Hindi pa rin makapaniwala ang ina ni Kyle. Pero sa wakas ay tumalikod na nga rin ito. Fine, do whatever you want. Pero tandaan mo, Kyle, darating ang araw na pagsisisihan mo to. Matigas ang hakbang nito palabas ng mansyon. Kasunod nga ang asawa nito na saglit pang tumingin kay Kyle at kay Crystal bago umiling at sumunod nga lamang. Naiwan katahimikan, si Crystal na kayo ko nga pinapahid ang mga luhang hindi mapigilan. Nahihiya siyang tumingin kay Kyle. Dahil alam niyang kahit papaano may katotohanan nga sa sinabi ng ina nito. Ginamit nga ba niya si Kyle para mailigtas ang kumpanya nila? Siguro may parte roon na totoo. Ngunit marahang hinawakan ni Kyle ang kanyang mukha at pinaharap dito. Dahan-dahang idinikit nito ang labi sa noo ni Crystal. Panayad na halik na puno ng pangako. Tahan na. Hindi kita pababayaan walang sino man, kahit sila pa ang makakapaghiwalay sa atin. Napapikit si Crystal sa halik na yon. Ramdam niya ang init at bigat ng mga salitang binitawan nga ni Kyle. Pero kasabay ng pagkakalma nga ng puso niya, naroon pa rin ang lihim, nakirot. Hindi maintindihan ni Crystal ang kanyang sarili. Ayaw niya kay Kyle at hindi niya gustong manatili sa tabi nito, kaya nga tumatakas nga siya. Ngunit bakit? Tila umiba nga ang ihip ng hangin at sa isipan na mawawalay siya kay Kyle, ay nagkaroon nga ng sakit ang kanyang dibdib. At sa pagkakataon na ito, natagpuan ni Crystal ang sarili na nakokonsensya dahil sa pagtaboy kay Kyle. Ngayon lamang sumagi sa isipan ni Crystal na naging mabuti si Kyle sa kanya. Palaging nilalamon ng kanyang isipan na lolokohin din siya ni Kyle dahil hindi maganda ang nakaraang ugali nito at mahilig sa babae. Sa isang taon na gusto siya ni Kyle, naging sinsero ito na gusto siya nito. Huli na sumagi sa isipan ni Crystal na nagbago ito dahil sa kanya. Malapit nang matapos ang seremonya ng graduation. Nasa gilid ng stage si Crystal, nakasuot ng toga, mahigpit na hawak ang phone habang paulit-ulit na tinitingnan kung may mensahe na ang papa niya. Kanina pa niya hinihintay ang sagot nito kung makakarating ba. Nang tumunog ang cellphone niya, mabilis niya itong sinagot. Pa? Puno ng pag-asa ang boses nga ni Crystal. Anak, mahina ang tinig ng kanyang ama sa kabilang linya at may halong pagod at lungkot. Hindi ako makakarating. May inaasikaso pa akong papeles sa kumpanya, pasensya ka na. Natahimik lang naman si Crystal. Ramdam niya ang pamimigat nga ng dibdib. Parang may kung anong bumagsak nga sa loob ng puso niya. Pa, pero graduation ko ngayon.
Ani nga nito, alam ko anak at sorry, babawi ako. Sagot naman ng papa niya bago tuluyang naputol nga ang linya. Nalumo naman si Crystal, napayuko at pinipigilan ng luha na gustong kumawala. Sa isip niya, palagi na lang nangyayari to. Crystal. Napalingon si Crystal at muntik nang mabitawan ang phone. Nasa harapan niya si Kyle, nakasuot ng itim na suit, may dalang buke ng puting rosas at maliit na kahon na may ribbon. Nakatitig ito sa kanya, parang walang ibang tao sa paligid. Congrats Mrs. Hamilton! Nakangiting sabi nga ni Kyle habang iniabot nga ang bulaklak. Bakit ka nandito? Napakagatlabi nga si Crystal, hindi niya mapigilang mamangha at mahulog ang loob sa simpleng kilos nito. Hindi ako papayag na mag-isa ka sa pinaka-importanteng araw ng buhay mo. Dahan-dahang inabot nga ni Kyle ang kamay niya at pinisilyon. Kung hindi makakarating ang papa mo, ako ang tatayo sa tabi mo. At totoo nga, pag-akyat ni Crystal sa entablado, hindi ang ama niya ang sumama, kundi si Kyle. Laking gulat ng mga estudyante at guro nang makita ang isang kilalang bilyonaryo mismo ang umakyat at naglakad kasama siya. Naririnig ni Crystal ang mga bulungan at paghanga, ngunit hindi iyon ang laman ng isip niya, kundi si Kyle. Pagkatapos ng seremonya, nag-aya si Kyle na mag-celebrate sila sa isang hotel-restaurant. Hindi na tumanggi si Crystal. Ramdam niya ang pagod at bigat ng araw, pero kapag kasama si Kyle, tila gumagaan lahat. Para sa'yo. Ani nga ni Kyle habang tinutulak palapit ang isang maliit na kahon sa mesa. Pinuksa yun na kristal at bumungad ang isang simpleng necklace na may maliit na diamond pendant. Kyle, sobra naman to. Napayuko siya at hindi alam kung ano ang tatanggapin. It's nothing, you deserve more. Diretso ang tingin nito sa kanya at malambing at seryoso. Crystal, I meant what I said before. Mahal kita noon pa man. Tumigil ang oras para kay Crystal. Hindi niya alam kung paano sasagot. Totoo? Unti-unti na nga rin niyang nararamdaman ang pagmamahal niya para kay Kyle. Pero ayaw niyang aminin kaagad. Kyle, tanging naisagot na nga lamang niya at nanginginig nga ang boses. Ngunit bago pa siya makaisip ng tamang salita, marahan siyang hinalikan ni Kyle. Hindi ito mapusok, hindi rin pilit. Isang halik na puno ng lambing at sa hindi inaasahan, gumanti si Crystal. At doon, sa mismong gabing iyon sa restaurant, nagpatuloy ang init ng damdamin nila hanggang sa dumaloy iyon sa kanilang silid sa hotel. Sa kauna-unahang pagkakataon, tuluyang nagpaubaya si Crystal kay Kyle. Akala ni Crystal, magiging maayos na ang lahat. Ngunit 2 linggo ang lumipas, ang mundo niya'y muling gumuho. Naisipan niyang bisitahin sa unang pagkakataon ang opisina ni Kyle para sorpresahin ito. May dalang lunch si Crystal, sabik na makita ang asawa. Ngunit bago pa siya pumasok sa loob, napahinto siya sa koridor nang marinig ang boses ng kanyang ama mula sa loob ng opisina. Sad nga ng ama ni Crystal. Kyle, maraming salamat ulit. Kung hindi dahil sa'yo, tuluyan ang mawawala ang kumpanya ko. Don't mention it. Malamig ngunit mahinahon na sagot nga ni Kyle. Alam mo naman ang usapan natin. Crystal is now my wife. Consider it as the payment for everything. Parang biglang nawala ang lahat ng hangin sa paligid ni Crystal. Napasandal siya sa pader at hawak-hawak ang dibdib na parang pinipiga. Alam kong sobrang binigay mo. Tugon ng papa ni Crystal halatang nahihiya. Pero alam kong nasa mabuting kamay si Crystal. May bibigay mong lahat sa kanya. Napatakip ng bibig si Crystal. Pigil ang hikbi. Hindi na niya kinaya ang sumunod pang usapan. Mabilis siyang lumayo sa pinto bago pa siya tuluyang madatnan ng mga ito. Paglabas niya ng gusali, tuluyan ng bumigay ang mga luha niya. Para siyang pinagkaitan ng dignidad. Ang buong akala niya'y minahal siya ni Kyle dahil siya si Crystal. Pero paano kung totoo ang sinabi ng ina ni Kyle? Sa gitna ng pagtulo ng luha niya, iisa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya.
Ginawa ba akong pambayad ni Papa? At kung oo, ano nga ba talaga ako kay Kyle? Sa isip-isip nga ng babae. Pagkapasok ni Crystal sa malaking pintuan ng mansyon ay agad siyang sinalubong ng kasambahay. Kita ang pamumugto ng mga mata niya at halos hindi na maipinta ang mukha dahil sa pag-iyak. Ma'am Crystal, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng kasambahay. Akmang lalapit pa sana para alalayan siya. Umiling si Crystal. Mabilis na pinahid ang mga luhang ayaw tumigil. Ayos lang ako, mahina niyang tugon. Ngunit halata sa boses ang bigat at ang pagod na nararamdaman niya. Humakbang siya paakyat ng hagdan pero natigilan siya nang may marinig na malamig na tinig mula sa gilid ng sala. Hindi ko maintindihan. Ano bang nakita ni Kyle sa'yo? Napatigil si Crystal. Dahan-dahan siyang napalingon at tumama ang mata niya sa ina ni Kyle. Nakaupo ito sa mamahaling sofa, nakataas ang isang kilay at bakas ang panghuhusga sa mukha. Ma'am, mahinang bulong ni Crystal. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Tumayo ang ginang marahan ngunit buo ang awtoridad ng bawat takbang palapit. Alam mo bang si Kyle, simulat sa pulay mahilig mag-party? Mahilig makipaglaro sa mga babae. Walang babaeng nakakatagal sa kanya. Kaya wag mong isipin na dahil ikaw ay narito na ngayon, nagbago na siya. May diin sa boses nito. Tila babawat salitay, patalim na tumatama kay Crystal. Napayuko si Crystal. Pinipigil ang sariling manginig. Kahit pilit niyang pigilan, hindi na napigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa sahig, hindi makahanap ng tamang sagot. Hindi ako naniniwala na nagbago ang anak ko dahil lang sa isang babaeng katulad mo. Dagdag ng ginang puno ng panlalait ang titig. Huminga ng malalim si Crystal. Pinunasan ng mga pisngi, sabay sabing, kung yun po ang iniisip niyo, huwag na po kayong magalala. Aalis na ako. Tama kayo. Ginagamit lang ng papa ko si Kyle at ayoko nang mas lalo pang malunod sa guilt na iyon. Ayoko pong gamitin siya. Mahina ngunit buo nga ang kanyang tinig. Nanlaki ang mata ng ginang, hindi inasahan ang kasagutan niya. Akala nito'y ipaglalaban pa ni Crystal ang sarili, pero imbes ay kusang umurong. Naramdaman nito ang biglang kirot ng guilt, pero huli na. Nakita na nitong tumalikod si Crystal. Mabigat ang bawat hakbang paakyat sa kwarto. Napahiga siya sa kama. Nanginginig ang balikat habang sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha. Nagagalit siya dahil tila isa siyang bagay na kayang bayaran ng pera. Mas nanaig ang galit ni Crystal sa kanyang ama. At tila ba niloko siya ni Kyle dahil sa minamanipula nito ang sitwasyon. Nang umalis si Crystal sa bahay nila ni Kyle, ang tanging lugar na sumagi sa isip niya na mapupunta ay ang bahay ni Mira, ang kanyang kaibigan. Pagdating niya roon, agad siyang niyakap ng kaibigan nang makitang umiiyak siya. Crystal, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nga ni Mira. Hindi na nakapagsalita pa si Crystal. Agad niyang niyakap ang kaibigan. Mira, hindi pala talaga ako ganun kamahal ng papa ko. Ginawa lang niya akong pambayad kay Kyle para mabayaran ng mga utang. Wala akong halaga para kay papa. Karalgal nga ang tinig niya. Hinagod ni Mira ang likod ni Crystal. Pinapatahan kahit na alam nitong walang sapat na salita para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Pero Crystal, hindi mo kasalanan ng lahat ng to. Hindi mo kasalanan na naging ganun ang papa mo. Mahina ngunit mariin ang sagot ni Mira. Napapikit ang mga mata niya. Patuloy lang ang pag-agos ng luha ni Crystal hanggang sa bumigat ang mga mata niya at nakatulog sa bisig ni Mira. Maya-maya ang mga 2:00 nga ng madaling araw, malakas na katok nga ang gumising kay Crystal. Kasunod nun na yung familiar na tinig. Crystal, please, pagbuksan mo ako! Napabalikwas siya ng bangon at halos mapatigil sa pagtibok ang puso nang marinig muli ang boses na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan
ang kurtina ng bintana at kitang-kita niya si Kyle sa labas, gusot ang damit na tila ba dumaan sa digmaan. Mapupungay ang mata nito na halatang wala pang tulog. Mabilis na lumabas nga si Mira sa kwarto at binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Madaling araw na. Singal nga nito kay Kyle, bahagyang hinaharangan nga ito. Pero mabilis na nagsalita si Crystal mula sa likuran. Mira, hayaan mo na. Kailangan naming mag-usap. Tinitigan siya ni Mira, halatang nag-aalala, pero kalaunan ay tumango na rin at iniwan silang dalawa sa sala. Humakbang si Kyle palapit kay Crystal. Hindi nito alintana ang mapait niyang titig, tila ang mahalaga ay makita siyang muli. Crystal, bakit ka umalis? Pinahanap kita sa mga tauhan ko. Alam mo ba kung gaano ako nabaliw sa kakahanap sa'yo? Napakuyom ng kamay si Crystal. Narinig ko ang usapan niyo ni Papa. Lumingon siya palayo, pilit tinatago ang luha. Totoo ba? Ginawa mo akong pambayad, Kyle? Humigpit ang panga ni Kyle. Tila ba inaasahan na nito na malalaman nga ni Crystal ang katotohanan. Sa halip na umatras ay hinawakan nito ang kamay ni Crystal. Oo, totoo. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Napalunok si Crystal. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Kyle, pilit na ayos ang boses. Ginawa ko yun para maligtas ka. Crystal, lubog sa utang ang papa mo. Maraming iligal siyang pinasukan. Kung nanatili ka sa poder niya, siguradong madadamay ka. May mga taong pwedeng manakit sa'yo. Pwedeng habulin ka. Tinitigan siya nito ng diretsyo, puno ng desperasyon. Kaya kita kinuha. Kaya kita pinakasalan. Dahil mahal kita, Crystal. At gagawin ko ang lahat para mailigtas ka at protektahan. Kahit isipin mo na nangialam ulit ako. Hindi inaasahan ni Crystal ang ganitong paliwanag. Hindi niya akalain na sa likod ng lahat ng iniisip niyang kasinungalingan, ang kapakanan niya ang iniisip ni Kyle. Bumigay ang tuhod niya at napahikbi. Kyle, patawarin mo ko. Ang sama-sama ako. Hindi ko alam. Agad siyang niyakap ni Kyle. Mahigpit na parang ayaw ngang pakawalan. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ang tanging hiling ko lang, bumalik ka na sa akin. Huwag mo kong iwan. Naramdaman ni Crystal ang tindi ng tibok ng puso ni Kyle laban sa kanya. Unti-unti siyang napayakap pabalik at sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang katotohanang hindi siya pababayaan ng lalaking ito. Hindi nagtagal. Unti-unti silang naglapit. Ang init ng hininga ni Kyle ay ramdam niya at bago pa siya makaiwas, naramdaman na lang niya ang labi nito na marahang dumampi sa kanya. Napapikit si Crystal at sa halip na lumayo, gumanti siya ng halik. Mas naging mariin iyon, puno ng damdaming matagal ng kinikimkim hanggang sa hindi nila na malaya na umakyat na sila sa kwartong tinutulugan ni Crystal. Napatigil siya saglit, namula ang pisngi. Kyle, baka marinig tayo ni Mira. Ngumiti si Kyle, may bahagyang paglalambing. Hayaan mo na. Subukan nating hinaan kung kakayanin natin. Natawa ng bahagya si Crystal, ngunit agad ding natabunan ng init ng halik ni Kyle. At sa gabing iyon, ang pag-ibig ay unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Mainit ang sikat ng araw na sumilip sa kurtina ng kwarto. Mahimping pa ang tulog ni Kyle habang nakaupo si Crystal sa gilid ng kama. Hindi niya mapigilan ang sarili at marahang hinahalikan ng pisngi nito. Umungol nga si Kyle. Bahagyang dumilat ang mata. Bakit hindi mo ako ginising, mahal? Napangiti si Crystal at pinisil ang pisngi nito. Ayoko. Ang sarap kaya ng tulog mo. Ang sarap mong panoorin habang natutulog. Para kang anghel. Napatawa na nga lamang si Kyle at umupo. Hawak ang bewang ni Crystal. Anghel ka agad? Mukha ba akong inosente sa paningin mo? Hindi naman inosente. Biro nga ni Crystal at nakangiti. Pero maamo kang tignan kapag tulog ka. Napasimangot si Crystal pero ngumiti rin. Aminado ako doon. Pero seryoso, Crystal.
Niyakap nga siya nito ng mahigpit at inilapit nga ang mukha sa leeg niya. Mula ngayon susubukan kong hindi na maging sobrang seloso. Natatakot kasi ako na baka iwan mo ko. Nagulat si Crystal at kumalas nga saglit para tignan siya sa mata. Kyle, bakit mo naman iisipin yun? Hindi ako aalis. Dati kasi, iniisip ko na kapag may ibang lalaking lumalapit sa'yo, baka mas piliin mo sila kaysa sa akin. Pero, narealize ko mas takot akong mawala ka kaysa makitang may kausap kang iba. Kaya gusto kong maging better man para sa'yo. Mahinang sagot ni Kyle. Napangiti si Crystal at dahan-dahang hinalikan nito sa labi. Salamat Kyle. Hindi ko na sila gagamitin para layuan mo ako at magalit ka. Mahal kita. Nagawang patalbugin ang puso ni Kyle kahit sa simpleng salita lamang ni Crystal. Mainit ang sikat ng araw nang makarating sila sa mansyon. Hawak pa rin ni Kyle ang kamay ni Crystal. Mahigpit. Nawala ang ngiti sa labi ni Crystal nang hindi niya inasahan na sa pagdating nila, nandoon agad sa sala ang ina ni Kyle kasama ang ama nito. Napasunod si Crystal sa paglalakad ni Kyle palapit sa mother-in-law niya. Ramdam ni Crystal ang bigat ng sitwasyon nang huminto sila sa harap ng dalawang magulang. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong nga ni Kyle. Hawak pa rin si Crystal at kitang bigla ang tensyon sa panga nito. Napabuga ng hininga ang ina ni Kyle. Nag-iipon ng lakas bago nagsalita. Kyle, gusto ko lang sanang makausap ka. At pati si Crystal. Lumapit ang tingin nito kay Crystal. May mga bagay akong sinabi at alam kong mali. Nadala lang ako sa pagkagulat at dahil sa nangyari ngayon anak. Napayuko si Crystal. Ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Ngunit gumaan kaagad yun nang marahang pinisil ni Kyle ang palad niya. Nagpatuloy ang ina ni Kyle. Alam kong hindi ako naging mabait sa'yo, Crystal. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ako galit. Hindi kita gusto. Nadamay ka sa galit ko sa iyong papa. At saka, mahirap paniwalaan na kayang magbago ni Kyle para sa'yo. Mabilis ang pintig ng puso nga ni Crystal. Hindi niya alam kung paano sasagot ng hindi mababali ang boses niya. Kaya't dahan-dahan siyang ngumiti. Naiintindihan ko po. At kung yun po ang iniisip niyo, sana mapatunayan ko rin balang araw na hindi ko siya sisirain. Hindi ko lang siya ginagamit. Mahal ko po si Kyle. Napalingon si Kyle. Kita ang gulat at tuwa sa mga mata niya. Halos hindi ito makapaniwala na sa harap mismo ng ina nito, inamin ni Crystal iyon. Ngumiti rin ang ina, may bakas ng pagsisisi. Salamat Crystal at patawad. Pero bago pa man tuluyang gumaan ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang ama ni Crystal, mabigat ang hakbang at halatang nag-ipon pa ng lakas ng loob. Crystal, halos pabulong pero puno ng bigat ang boses ng kanyang ama. Anak, humihingi ako ng tawad. Alam kong nilagay kita sa sitwasyong hindi mo dapat pinagdaanan. Ginamit kita at wala akong karapatang tawagin pang ama pagkatapos ng lahat. Napakurap si Crystal. Hindi dahil hindi niya inaasahang pupunta ang ama. Pinagkatiwalaan kita. Pumayag po ako na mawala ang kalayaan ko dahil alam kong importante sa iyong kumpanya. Pero sa huli, malalaman kong binenta mo lang pala ako. Walang nagawa ang kanyang ama, kundi yumuko na nga lamang. Alam kong hindi mo ko kayang patawarin ka agad. Pero hihintayin ko anak, hanggang dumating ang araw na kaya mo lang ulit akong tanggapin. Napatango ng ilang beses si Crystal. Hindi na siya tumagal doon at dumiretso sa itaas papuntang kwarto. Sumunod si Kyle sa kanya at mahigpit siyang niyakap mula sa gilid. Doon na niya pinakawala ng luha. Tahimik. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng bawat patak. Hindi ko magawang sabihin ang lahat ng gusto kong isambat kay Papa. Mahal ko siya. Buong buhay ko siyang tinitingala. Ngunit nagawa niya to sa akin. Pinaharap ni Kyle ang mukha niya rito. Napakabuti mo, Crystal. Hindi mo yun nakikita. Kaya nga minahal kita ng ganito katagal, Crystal. Ngumiti ito pagkatapos kay Crystal. Naramdaman ni Crystal ang kakaibang tibay sa yakap at ngiti ni Kyle.
Para bang sa unang pagkakataon, kahit magulo ang paligid, may isang tahanang buo sa bisig nito. Tahimik na nakaupo si Kyle sa sala habang pinapanood si Crystal na abala pa ring nakangiti sa harap ng kamera sa isang TV commercial na palabas. Iyon na yata ang sanay na sanay siyang tanawin. Si Crystal na laging nagniningning at siya na laging tahimik na nakasalo sa likod ng lahat ng pangarap nito. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Ramdam niyang may sasabihin si Crystal. Love, tawag na ni Crystal habang marahang umupo sa tabi niya. May halong kaba ang mga mata nito pero may lambing pa rin ang ngiti. Gusto ko munang huminto sa pagmomodelo. Napatigil si Kyle. Ha? Bakit naman? May nangyari ba? Hindi ba tong pangarap mo? Huminga ng malalim si Crystal at dahan-dahang inilabas nga ang maliit na kahon mula sa bag niya. Tinulak nito papunta kay Kyle. Kasi mas malaking pangarap ang darating sa atin. Dahan-dahan niyang binuksan iyon at nang makita ang dalawang guhit sa pregnancy test, parang biglang bumagal ang mundo niya. Nanlalaki ang mga mata ni Kyle, hindi makapaniwala. Para bang lahat ng pinangarap niya, lahat ng dasal niya, ay sinagot sa isang iglap. Crystal, halos pabulong nga ang tinig niya. Namumuo ang luha sa mga mata habang mahigpit na hinawakan nga ang kamay nito. Totoo ba to? Magkakabibi na tayo? Tumango si Crystal, nangingilid din ng luha. Oo Kyle, magiging tatay ka na. Wala nang ibang nasabi si Kyle at mahigpit nga na niyakap nga si Crystal. Sobrang higpit na para bang natatakot siyang magising at malaman na panaginip lang lahat ng to. Crystal, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Diyos sa regalo na to. Bulong ni Kyle habang nanginginig ang boses. Ikaw ang pangarap ko at ngayong binigyan pa tayo ng anak. Parang ayoko nang magising kung panaginip man to. Napangiti si Crystal at hinamplos ang pisngin nito. Ikaw ang lalaki na hindi ko pinapangarap pero nagpapasalamat din ako dahil ikaw ang minahal ko. Natawa si Kyle sa gitna ng pag-iyak. Alam ko kaya nga nagpursige ako na sana magustuhan mo rin ako. Pangarap kitang maging asawa. Pangarap kitang maging ina ng mga anak ko. At ngayon, natupad na ang lahat. Sa gabing iyon, mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Wala nang ingay mula sa labas. Wala nang ibang spotlight. Sila lang. Dalawang pusong minsang sugatan ng nakaraan, pero ngayon ay handang bumuo ng bagong simula. Ang kwento ni na Kyle at Crystal ay paalala na ang pagmamahal ay hindi dapat puno ng takot o selos, kundi ng tiwala at kapayapaan. Hindi nakakabuti na maging manipulator para lang makuha ang gusto mo, kaya trust the process. Mahalagang aral din na ang nakaraan, gaano man ito kabigat o kapait, ay hindi dapat maging hadlang sa kasalukuyan. Ang mahalaga ay ang taong pinili mong makasama ngayon, ang pamilya, at kinabukasan na sabay niyong binubuo. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong relasyon, kundi sa pagpili araw-araw na magmahal, magtiwala, at manatili sa isa't isa. Kahit anuman ang dumating. At matapos ngang mala-roller coaster nilang love story, sa wakas namuhay na nga sila ng matiwasay at puno ng pagmamahal syempre kasama ang kanilang 4 na cute at genius na mga anak. Oo, dahil binigyan nga sila ng quadruplets na blessings. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Kyle at Crystal. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Sa mga gusto pong magpa-shoutout comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan kayo para ma-shoutout po kayo sa mga susunod pa nating videos. Shoutout na po sa mga sumusunod. Imelda Forteza, Merlilyn, Geraldine De Jesus, Rosemary Vasquez, Presbyteros Rose, Naitan Canada, Jean Rebuyaco, Helen Murillo, Liliano Bebe of Rome, Italy, Rosario Bamba, Batang Ibunan, Jalen Baro-Baro,
Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Chabidal, Remedios, Fatma Mansul, Alet Pahe of Cagayan de Oro City, Bambita, Francisco Nablo, Eli Ladera, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Presbyteros Rose, Eya, Stira, Carmencita Falcon, D of Australia, Sin Ramos, Teresita Schmid, Jelly Tampos, Linley of Macau, Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Morena Pagaduan, Nora Altura of Taguig City, Marites Parica, Nori, Anne Mariano, Ana Maria of Belgium, Marilu Gulmatico, MCB, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eleazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda,
Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak, Filipina, Eileen,
Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify.